Mga residente ng Nairobi, Kenya, kinukundina ang pagpapatayo ng high-rise building sa kanilang lugar at mahigit 100 sibilyan na nahuli sa sinigawang kilos protesta sa Pakistan. Nananatili pa rin sa kustodiya ng mga otoridad. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Tinututulan ng taga Nairobi, Kenya ang pagpapatayo ng mga high-rise buildings sa kanilang lugar. Anila, hindi kasi ito na plano ng maigi at posibleng maging sanhi ng malawakang pagbaha. Ayon naman sa isang eksperto, hindi pasok sa pamantayan ng kanilang lokal na pamahalaan ang mga isinasagawang proyekto ngunit naaprubahan. Hinala nila, ito raw ay marahil sa pagmamanipula ng proseso. Sa kabila nito, sinabi ng isang ekonomista na mainam raw ang nangyayaring urbanisasyon dahil walang mangyayaring kompetensya at uunlad ang bansa. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, ilang student journalist at kani-kanilang news organizations ang walang takot na naghahatid ng balita ukol sa kaliwat kanang protesta sa mga universidad sa US. Matatandaang daang aktivista ang pinaguhuli ng mga otoridad matapos ang sunod-sunod na karahasan. Kabilang ang mga student journalist sa mga individual na umano'y dumaranas ng pangharas at pananakot sa kamay ng mga kapulisan. Nasa kustodiya pa rin ng mga otoridad ang mahigit sa 100 sibilyan na nahuli sa isinagawang kilos protesta laban sa pagkakaaresto ni dating Pakistan Prime Minister Imran Khan. Ayon sa Independent Human Rights Commission ng Pakistan, ang patuloy na kinakaharap ng mga sibilyan ay isang patunay ng tumitinding panunupil. Matatandaang sinugod ng mga taga-suporta ni Khan ang kampo ng militar noong nakaraang taon matapos ang kanyang pagkakakulong. Kasunod nito ay ipinagbawal ng Pakistani government ang pagbanggit ng pangalan ng dating Prime Minister, paggamit ng social media na X at pagpapaimbestiga sa mga mamamahayag na di umano'y kinukondena ang pamahalaan. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.